Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Senator Bato de la Rosa, hindi totoong naaresto at inilipad na sa ICC ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Buganteng senador, huli raw namataan sa Mindanao. Trabaho sa gobyerno, pati na klase sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, sinuspinde ng Malacanang dahil sa masamang panahong dala ng habagat at bagyong Maymay. Mga walang pasok bukas, alamin. Ang Mindanao naman, niyanig na naman ng malakas na lindol. Nagsitakbuhan ng mga estudyante at meron ding mga hinimatay. Sa Pulsa Video. Rana! Rana ka! Papatayin kita! Alitan ng magka-live-in na uwi sa saksakan. Lalaking biktima, sinipa-sipa pa kahit nakabulagta na. Sa ika-13 araw ng impeachment trial, defense team ni VP Sara kinwestiyon ang pagiging legit na mga dokumentong hawak ng prosekusyon. Kwelang banat ni Atty. Kapunan. Huwag na tayong mag-compare. Manonood pa ako ng Odyssey. Lalaking nagbebenta online ng concert tickets ng BTS, arestado. Marami na pala siyang na-scam na army. Matapos magkampiyon sa Washington DC, Pinay tennis star Alex Yala, pinagkaguluhan naman ng fans sa Canadian Open. Magtatandem ulit sila ni Venus Williams. Eto na nga. Mga pelikulang tampok sa Cinemalaya 2026, mapapanood na bukas. Yan po ang kasalukuyang galaw ng dalawang binabantayang bagyo. Yung mas malaki ay yung Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Yun naman pong sama ng panahon na nasa may northern Luzon ay ang bagyong Maymay. Ang dalawang bagyong yan ay parehong nakakaapekto sa habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mamaya abangan po ang latest kasama si weather frontliner Alvin Pura. Sinaksak, pinagsisipa at pinagmumura ng isang babae ang kanyang kinakasama sa Quezon City. Maririnig pa sa video ang suspect na sinasabihang nagdadrama lang daw ang nakabulagtang lalaki. Depensa ng biktima, iginanti niya lang daw ang kanyang anak na mali sinasakta ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV noong Agosto 2, makikita ang pagbulagta ng biktima sa kalsada sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Nilapitan siya ng kanyang kinakasamang babae, saka pinagsisisipa at pinagmumumura. Patay pa tayo ka? Patay pa tayo ka? Rana! Rana ka! Papatayin kita! Tawag ng barangay! Tawag! Papatayin kita talaga! Iyon pala, may saksak na sa dibdib ang biktima. Isinugod siya sa Novaliches District Hospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Ang pangyayaring ito ay nagkaroon po ng hidwaan yung mag-limit partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Ayon sa pulis, nakainom ang biktima at ang sospek. Naaresto naman ng mga responding pulis ang sospek sa mismong pinangyarihan ng insidente, kung saan hawak pa niya ang ginamit na patalim. Kinilala ang sospek na si alias Bettina, 22 anyos, at residente ng Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Isang 12 pulgadang kutsilyo ang ginamit sa pananaksak sa biktima. Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Nasaktan po kasi niya ako eh. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima, lalo at kilala raw na mabait ito. Hindi talaga. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas
Parang ano lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Kamkaringal ang suspect. Naharap siya sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Nag-aamok kapag lasing, ganyan daw ang isang senior citizen sa Biliran. Sa sobrang inis ng kanyang kapatid, pinukpok sa ulo ang biktima na kanyang ikinamatay. Narito ang Frontline Report. Nakahandusay at wala nang malay ng madatnan ng mga pulis ang lalaking ito sa Barangay Kasyawan, Kabugkayan, Biliran, madaling araw nitong Lunes. Sa investigasyon, lasing at may dalang itak ang 67 anyos na lalaki na sumugod sa bahay ng nakababata niyang kapatid. Nagpang-abot silang dalawa dahil lasing din pala ang kapatid. Gamit ang kahoy, pinagpupukpok niya ang ulo ng kanyang kuya na bumulagta sa semento. Talaga pag lasing yung kapatid niya, laging nanunugod ng mga kahit mga kapitbahay nila. Parang ano daw to, notorious na pag nalasing, maoy. Nadala pa ang biktima sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Nahuli ang suspect na agad sinampahan ng kasong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nabangga at nagliyab ang isang motorsiklo sa Davao City. Ang rider patay. Aniya sa Frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagliyab ang motorsiklong yan sa gitna ng National Highway ng Barangay Tibungkos sa Davao City. Ang rider nito nakabulagta sa kalsada ilang metro mula sa kanyang motor. Agad namang naapula ang apoy at naisugod pa sa ospital ang mga biktima. Pero binawian ng buhay ang rider. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang asawa nito na nasa back ride. Ang sanhi ng pagliyab ng motorsiklo ay nang mabangga ito sa isang SUV. Sa lakas ng impact, kaya yun ang resulta, no? Merong nag-apoy. Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes nang mangyari ang aksidente. Nagmula sa magkaibang lane ang nagkabangga ang mga sasakyan at tumawid daw ang motor noon. Biglang nag-signal itong si motorcycle kasi magda-drive-thru sila. Ayon sa pulisya, posibleng hindi natansya ng SUV ang bilis nito. So, hindi siguro nakita nung approaching na vehicle yung pagliko ni motorcycle. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga biktima laban sa driver ng SUV na nangako namang sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital at pagpapalibing sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Bumigat ang trapiko sa ilang pangunahing kalsada dahil sa ulang naranasan sa Metro Manila. Hirap naman sa pag-uwi ang ilang estudyante dahil daw huli na nang malaman nilang nagsuspindi ng klase. Live mula sa EDSA Reliance, nasa Frontline ang balitang yan, si Ian Suyo. Ian, kumusta ang lagay ng trapiko dyan? Cheryl, wala ngang patid ang naging pag-ulan sa buong araw, bunsod yan ng bagyong Maymay na hinahatak ang hanging habagat. At sa ngayon nga ay tila mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dito sa aking likuran sa EDSA Reliance, partikular na itong southbound area. Yan po ay kung patungo kayo sa may Quezon City at Ortigas banda. No? Mabagal ang daloy ng trapiko dahil nga medyo madulas ang daan, bunsod nga ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kanina sa Osmeña Highway, nagkaroon din ng mayat-mayang build-up dahil sa malakas at sunod-sunod na pag-ulan. Ganyan din ang sitwasyon kanina pag-akyat natin sa may Magallanes flyover. Pagdating natin sa EDSA ay naging mabagal din ang daloy ng mga sasakyan. Matindi ang build-up, partikular na sa may EDSA Ayala hanggang sa Buendia kanina. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na kabilang ang Metro Manila sa may yellow heavy rainfall alert kasama ang mga probinsya ng Laguna, Bulacan, Rizal, Bataan at Cavite. Ibig sabihin po niyan, inaasahan rin ang posibilidad ng pagbaha sa mga naturang lugar ngayong araw. Nagresulta yan sa pagdedeklara ng class suspension sa ilang lungsod ngayong araw, gaya na lamang ng Caloocan, Marikina at Malabon. Mula preschool hanggang senior high school naman ang suspensyon na isinagawa o ipinatupad ng Quezon City at Manila. Ang ilang estudyante ang nakausap natin kanina, nahaselan daw dahil halos tanghali na raw sinuspinde ang pasok sa kani-kanilang mga paaralan.
Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Ayun nga po ang inaano namin na super late po kasi before po kami pumasok napakalakas po ng ulan. Then nung nag-start na po kami ng klase, doon lang po nag-suspend. At po yung uniform na hindi na po isusuot na para for bukas na po sana. Nasuot po ngayon, di laban na naman po ngayon kasi po katulad ko po, wash and wear lang po ako. Tapos po basa pa po yung sapatos ko. Ako po Paranaque, so it's really hard po. Paano biyahe mo yan? LRT po then jeep. Hindi naman binabaha. Baha po, lalo na po sa Baclaran. Paano adjustment mo yan? Sakaling baka doon. Wala po. Bababasa po yung feet. Mag-announce ng mas early pa po kaysa sa laging late po. Tuloy-tuloy naman ang declogging operations na isinasagawa ng DPWH sa kahabaan ng Taft Avenue. Yan ay para maagapan ang anumang pagbaha sa lugar. Naging mabagal din ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada. Cheryl, sa ngayon nga, para sa mga kapatid natin na pauwi pa lamang sa kanilang eskwelahan o kaya ay pinagtatrabahuhan ang opisina, medyo tumigil naman na po ang pag-ulan ngayon. Yun nga lang, ganito pa rin yung sitwasyon. Northbound and southbound ng EDSA, mabagal ang daloy ng trapiko at asahan yan partikular na sa ilang mga choke points din na madadaanan po ninyo kung babaybayin ninyo ang bahaging ito. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Reliance. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po nating binabantayan itong bagyong Maymay na mabagal na kumikilos dito sa may West Philippine Sea. At dahil nga medyo mabagal, medyo naantala din po ang paglandfall niyan o pagtama sa ating landmass o kalupaan. Ito nga pong bagyong Maymay ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 145 kilometers kanlurang bahagi ng Sinait, Ilocos Sur. Diyan po yan sa may West Philippine Sea at may taglay na lakas ng hangin na nasa 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Ito ay nagsisimula ng kumilos pahilaga-hilagang kanluran or hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. At ito po ay nagkakaroon na ng direktang epekto sa malaking bahagi po ng Northern at Central Luzon at kasama na rin po ang enhanced habagat o pinalakas na habagat ng bagyong Maymay ang nagpapaulan naman dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila. Samantalang itong bagyong may international name na Dolphin ay napakalapit na po dito sa kanto ng ating area of responsibility at huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 1,645 kilometers east ng northeastern portion ng extreme Northern Luzon. At yan po ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa, pero yan po ay kikilos dito sa itaas na bahagi ng ating area of responsibility na kung saan yan naman po ang magpapalakas ng ating habagat sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa darating na weekend. Ito nga bagyong Maymay ay inaasahan natin na maglandfall o tumama dito sa rehiyon ng Ilocos Sur or possible din pong umabot yan hanggang dito sa area ng La Union or sa Ilocos Norte. Pero generally, ito pong Ilocos region natin inaasahan tatama ito mamayang madaling araw at if ever makatawid na po yan dito sa ating parte ng Northern Luzon, inaasahan po natin ang paghina niyan into a low pressure area bago pa man makalabas dito sa may East Philippine Sea. Ganun pa man, ito po ay magpapaulan po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at maging dito po sa areas ng Central Luzon. Habang kumikilos, pahilagan silangan, patungo nga dito sa direksyon naman ng typhoon na may international name na Dolphin. At dahil nga dito sa bagyong Maymay, ang ating pinakamalalakas na ulan, yung ating intense hanggang torrential rains, ay aasahan natin dito sa kanyang posibleng tumbukin ang areas po ng Ilocos Sur, kasama po dyan ang La Union, maging dito sa Benguet, kasama po dyan ang Baguio City. Samantalang, posible naman yung ating mga heavy at kung minsan intense rains dito po sa areas ng Abra, Ifugao, Mountain Province, kasama po dyan ang Zambales, maging dito sa area ng Pangasinan. Ang natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Ilocos Norte, Apayao, maging dito po sa area ng Nueva Vizcaya, at ang ilang bahagi ng Central Luzon, including Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Tarlac, maging dito po sa Rizal, including Metro Manila, kasama na rin po dyan ang Bulacan, Cavite at Laguna, maging sa Mindoro, posible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan, dulot nga ng pinagsamang epekto nitong ating binabantayang bagyong Maymay at ng ating habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto po dito sa western section ating bansa. Posible naman yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa western Visayas, dyan po sa rehiyon ng Guimaras, sa Panay Islands, maging dito sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Ang natitirang bahagi ng
Visayas at Mindanao, medyo maaliwalas naman po yung ating panahon dyan. Maliban lang sa mga pulo-pulo o mga isolated na mga pagulan at thunderstorms. Medyo malayo po ang epekto ng bagyong Maymay dyan at ng ating habagat o southwest monsoon. Dito nga sa Metro Manila, mula ngayon hanggang bukas, magpapatuloy pa rin po yung ating manaka-naka o yung ating paputol-putol o intermittent na pag-ulan. Minsan malakas po yan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms at minsan may kasama rin po yung malalakas na bugso ng hangin dahil po sa hangin ng ating habagat. Kaya sa mga may lakad bukas, lalabas ng bahay, ugalin po rin po natin magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan at isaalang-alang po natin ang posibleng malalakas na pag-ulan sa ating mga lakad. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Huli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Kinukumbinsi na ang mga residente sa La Union na lumikas habang hindi pa ganong kalakas ang hagupit ng bagyong Maymay. Ang ilang residente puspusa na ang paghahanda para hindi masira ang kanilang mga bahay. Live mula sa La Union, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang panahon dyan at malakas na ba ang mga ulan? O Julius, sa mga oras na ito, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng La Union, dulot nga ng bagyong Maymay. At kapansin-pansin din sa akin likuran, talaga makikita ninyo na malalakas yung hampas ng alon dito sa may dalampasigan. Malayo ang lahat ng ito sa sitwasyon kanina kung saan umaliwalas saglit yung lagay ng panahon na sinamantala naman ng mga residente para mas makapaghanda. Kanya-kanyang diskarte na ang mga residente sa San Fernando City, La Union sa posibleng epekto ng bagyong Maymay. Gumawa na sila ng mga sandbag bilang pampabigat sa kanilang mga bubungan. Para hindi may hangin ng bagyo yung mga bubong ng kubo-kubo namin, pati yung mga bangka namin kasi nadala na kami nung nakaraang bagyo. Dito yung alon mahampas. Mga bangka na nga namin mga yan, nakatago doon. Inaanod pa rin. Naabutan din namin ng ilang mangingisdang itinatabi ang kanilang mga bangka. Ang iba, itinali na ang kanilang mga panghanap buhay para hindi tangayin ng alon. Kaya lang, halos mag-iisang linggo na raw na hindi nakakalawat ng mga mangingisda dahil sa sunod-sunod na sama rin ng panahon. Kanina lang, bumuhos na naman ng malakas na ulan. Kapansin-pansin din ang mga naglalaki ang along humahampas sa dalampasigan. Sa kabila nito, may ilan pa ring naligo sa dagat. Kaya mabilis ding rumonda mga tauhan ng Philippine Coast Guard para magpaalala. Alon at yung hangin, mabali na ako i-evacuate. Kasabay niyan, nag-ikot naman ang mga tauhan ng barangay para kumbinsin ang mga residenteng lumikas. Inaabot daw kasi ng hanggang 6 na metro o halos 20 talampakan ng taas ng mga alon sa lugar. Mahirap din daw mag-rescue sa kasagsagan ng malakas na bagyo. May ilan namang nakumbinsi gaya ng 2 senior citizen na ito. Wala raw kasi silang kasamang mas nakababata sa bahay. Naranasan ko po yung typhoon Emong saka yung Uwan, pero ngayon po, first time ko dito sa tabing dagat. Ito po yung nasa Lanta last year. Kaya takot po ako nararamdaman. Sa San Fernando City, aabot na sa halos 400 pamilya o katumbas ng mahigit 1,200 na mga individual ang voluntaryong lumikas. Nitong mga nakaraang araw, nakaranas ng pagbaha sa ilang bayan at lungsod sa La Union. Dulot ito ng habagat na pinalakas ng bagyong Luis. Aminado ang La Union Provincial Government na hindi na kinakaya ng ilang drainage yung dami o volume ng ulang bumubuhos sa kanila. Imbes na dati parang lagoon or field, no? Because of progress, natatabunan yan and now buildings are there. So kahit pa paano, wala nang tatakbuhan yung tubig. Kaya panawagan nila, ituloy raw sana ang mga flood control projects sa probinsya pati na ang desilting o dredging sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Sa kabila nito, naka-standby na mga rescue vehicles at rubber boats sa La Union PDRRMO oras na kailanganin. Julius, magmula nung Lunes nakataas pa rin ang red alert status sa buong probinsya dahil nga dito sa sama ng panahon at ibinibigay na sa mga LGU ang prerogative sa paglilikas ng pagpapatupad ng force evacuation oras na kailanganin. At pagbibida naman ng provincial government on their side, mula Hunyo nitong taon, naka-preposition naman daw ang mga food supplies at relief packs kaya may pagkakataon naman or kumbaga mas okay na lumikas na, sabi nila, para sa mga apektadong residente na mananatili muna sa mga evacuation center. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naaresto na at inilipad na sa International Criminal Court si Senator Bato de la Rosa
Tingin ng Malacanang, diversionary tactic lang ito sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kahapon umugong na naaresto si Senator Bato de la Rosa. Sa isang post, sinabing nahuli ang senador. May nagsabi rin na nasa kote si de la Rosa sa isang hotel sa Davao. At sa gitna ng mga bali-balita, nag-post ang kaalyado rin ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na may masamang balita raw na parating. Nanawagan pa siya na ipagdasal na hindi ito totoo para raw sa ikabubuti ng bansa. Binura na ni Bondoc ang post na yan at hindi rin sinabi kung may kinalaman ito kay Bato. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nag-post din at sinabing may humudas kay Senator Bato. Mas tumindi pa ang langit-ngit ng pag-aresto dahil meron umano'y mysterious aircraft sa Mactan, Cebu Airport. Pumunta ang News 5 riyan. Gayon din sa Villamor Air Base kung saan daw dadalhin ang naaresto umanong senador. Pero wala riyan ang puganteng senador. Nang tawagan ng News 5 ang opisina ni Senator Bato, wala raw silang balita tungkol sa umano'y pag-aresto. Actually, wala kaming sir. Narinig lang din namin kung ano lang din po yung mga social media posts. Maging ang legal counsel nito, blanco rin. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torion na nakausap niya ang pamilya ni Bato pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo pa raw huling nag-usap sina Torion at De La Rosa. Naniniwala naman si Torion na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador. I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. Nang tanungin naman kahapon ng mga kaalyado nitong mga senador, wala raw silang alam tungkol dito. Matatanda ang huling nakita ng publiko si Senator Bato nang sumulpot siya sa Senado para patalsikin si nooy Senate President Tito Soto at madaling araw matapos ang barilan sa Senado. Si Senator Robin Padilla ang tumulong sa kanyang makalabas ng gusali. Pero ang mga bali-balitang yan natuldukan ng pabulaanan ito ni Interior Secretary John Vic Rimulya. As of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Huli raw nakita ang nagtatagong senador. Mindanao area. We're always open. We're always transparent naman. Hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. Tingin naman ni NBI Director Melvin Matibag sa kumakalat na mga impormasyon sa pagkakaaresto umano ni Senator Bato. We have to look into it. Bakit sinasabing nahuli pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content. Tingin naman ng palasyo, diversionary tactic ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na timing daw ang balita para tabunan umano ang mga isiniwalat ng COA tungkol sa confidential funds ng bise sa Office of the Vice President at Department of Education. Umugong kasi ang pag-aresto umano kay Senator Bato habang nililitis ang impeachment case ni VP Sara. Pero para sa abogado ni Senator Bato, diversionary tactics din ito para palabasin ang lokasyon ng nagtatagong senador. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. ₱70,000 na gamot ang reward na ibinigay kay Mary Grace Piatos. Tanong tuloy ni Senator Judge Risa Ontiveros, may sakit ba si Mary Grace Piatos? At kung meron siyang sakit, bakit kailangan pang sa confidential funds kunin ang panggamot niya? Habang si Senator Judge Amy Marcos naman, ipinuntong hindi si VP Sara ang accountable at nakipagtalo pa sa auditor. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños.
Senator Judge Amy Marcos versus witness. Ganyan ang eksena sa isang punto ng Senate impeachment trial kaninang umaga. Parehas ayaw magpatinag ng Senator Judge at ng testigong si COA Auditor Roderick Wamil. Tanong ni Senator Judge Amy, sino bang accountable official? Sino ang dapat managot sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education? Hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. In the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCB. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Pero sa kabila niyan, ang Senator Judge iginiit na hindi si Vice President Sara Duterte ang accountable official sa dalawang confi funds kahit na siya ang namuno nung panahong ginamit ang naturang pondo. Kung babasehan daw kasi ang COA Joint Circular na pinagmumula ng guidelines ng pag-audit, ang opisyal na may kustodiya ng government funds gaya ng Special Disbursing Officer ang pwede raw maituring na accountable official, lalo na kapag may maling paggamit sa pondo. Pero muli siyang tinabla ni Attorney Wamil. Go back to your joint circular. Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or... liwa-liwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Po kanina. Interpretation na ninyo yun, hindi pinapalawak po. ninyo na andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge for your Marcos. Tanong pa ni Senator Judge Amy, ano raw ba ang mali sa mga acknowledgement receipts ng confi funds ng OVP at DepEd? Sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings. Si Senator Judge Kiko Pangilinan naman, sumentro ang tanong sa mga nasabing acknowledgement receipts. Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinubmit, hindi po namin masasabi. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. First time daw in 10 years na puro acknowledgement receipt ang natanggap ng COA na wala man lang official receipt o resibo. Umabot pa nga raw yan ng higit 800 noong December 21 hanggang 31, 2022. Kaya hindi raw nila masabi kung saan talaga ginastos ang milyon-milyong confi funds. Si Senator Judge Risa Hontiveros naman, binalikan ang tungkol sa mga biniling gamot ng OVP at DepEd bilang pabuya raw sa mga informant. Palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Natanong niyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po doon sa document po na sinamit.
Si Senator Judge Robin Padilla naman muling nag-example gamit ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa testigo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Saan po, Your Honor? Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Isa pang ipinunto ng mga senador ang mga isinumiting pangalan ng OVP at DepEd na mukhang alias ang ginamit gaya ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, Alexandro Piquit, Miko Harina at iba pa. Pinapayagan daw ba yan ng COA? Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Pero paliwanag ni Senator Ping Lacson, pinapayagan ang paggamit ng alias kung kinakailangan talaga sa intel gathering. Ang tingin niyang problema, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. suwestyon pa ni Lacson, dapat i-up dito palawakin ang patakaran na sinusunod ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita, niyanig ng malakas na lindol ang Sarangani at iba pang probinsya sa Mindanao. Kaya ang ilang estudyanteng inabutan ng pagyanig sa eskwelahan, hindi na iwasang magpanik at himatayin. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa pool sa CCTV ang malakas na pagyanig sa isang paaralan na ito sa Glan Sarangani kaninang tanghali. Maya-maya pa nagsitakbuhan na sa labas ng faculty room ang mga guro. My God, malakas na naman! Wala dyan! Dito! Banda dito! Sa bayan naman ng Kiamba, nagsitakbuhan din palabas ng classrooms ang mga estudyante. Okay! Tripod tayo! Ayon sa uploader ng video, matinding trauma ang inabot ng mga bata at teachers sa lakas ng pagyanig. Mabuti na lang daw marunong mag-duck, hold and cover ang mga bata at nakatakbo agad sa open space. Pero sa South Cotabato, nahimatay na ang ilang high school student matapos magpanik dahil sa lakas ng lindol. Agad namang nabigyan ng paunang lunas ang mga mag-aaral. Sa Alabel, Sarangani, nagtakbuhan din ang mga residenteng ito mula sa isang covered gym sa Barangay Datal. Maging ang mga benepisyaryong ito na dumalo lang sa orientation ng programang tupad ng DOLE, nagulangtang at agad ding lumikas kasunod ng malakas na pagyanig. Hanggang sa Davao Occidental, nagkagulo rin ang mga nasa medical mission sa Barangay Mabila. Naantala tuloy ang programa dahil kailangang lumikas ng mga residente. Sa isang mall naman sa General Santos City, nahimatay ang isang residenteng magsha-shopping lang sana. Siksikan at sunod-sunod kasing nagsilabasan palabas ng mall ang mga mamimili matapos ang lindol. Sa Davao City naman, nagsilabasan din sa mga opisina ang ilang empleyado ng gobyerno. Pati ang mga customer na nag-a-avail ng serbisyo na perwisyo dahil sa pagyanig. Ayon sa FIVOX, magnitude 6.4 na lindol ang tumama sa kanlurang bahagi ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental pasado alas 12 ng tanghali kanina. May lalim itong 13 kilometro at tectonic ang origin. Hanggang intensity 5 ang naramdaman sa Glan Sarangani. Habang intensity 4 naman sa Kiamba, Malungon, Alabel, pati sa Jansan at Polomolok sa South Cotabato. Katunayan, sabi ng FIVOX sa panayam ng Business World, aftershock lang ang lindol na ito sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo. Pero nagpagulantang pa rin yan sa lokal na pamahalaan ng probinsya. Pag-start ng taglindol, talaga pong pababa ang movement niya. Bigla na lang siyang
nag-horizontal ang movement. Pero nung first na pag-attack ng lindol, tabaksak po. Tapos biglang sinuyan-duyan na po. Nagtagal to, estimated namin ng ilang segundo, mga 15 to 20 minutes po. 20 seconds po. Samantala, sa gitna ng lindol, kinaaliwan ng ilang residente ang isang customer sa isang restaurant sa Jansan. Habang nagpapanik kasi ang mga tao dahil sa pagyanig, bit-bit at tila mas protektado pa ni ate ang order niyang halo-halo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Habang wala pang desisyon sa hirit na fare hike, itataas muna ng pamahalaan sa 12 pesos kada litro ang fuel subsidy sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Ipapatupad ito simula sa August 15 bilang tugon sa pagsirit ng presyo ng langis. Sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, katumbas ito ng 1,800 pesos na matitipid ng mga tsuper kada linggo sa pamamasada. Malugod na tinatanggap ng transport group na Manibela ang taas diskwento. Pero hindi raw yan sapat. Marami pa raw mga tsuper ang nauuwi sa pagbili ng krudo sa buong presyo dahil sa mga offline na system at limitadong kalahok ng mga gasolinahan. Para sa kanila, ang taas pasahe raw ang tunay na makakatulong sa mga tsuper at pansamantalang ginhawa lang ang fuel discount. Mainit na sinalubong ng fans si Pinay tennis sensation Alex Ayala bago ang pagsabak niya sa mas malaking hamon sa National Bank Open sa Canada. Aabangan din ang balik tandem ni na Alex at Venus Williams sa doubles tournament. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Fresh mula sa kanyang makasaysayang unang WTA 500 title, halos hindi pa man nagiinit sa kanyang tropeyo, diretso na kaagad sa Toronto, Canada ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa susunod niyang misyon. Pagdating pa lang sa venue, parang rockstar ang pagsalubong sa kanya. Mapa-Pilipino man o dayuhan, pila-pila ang fans para makakuha ng litrato at autograph. Nagpapapirma sila ng tennis ball, cup o racket. Bago pa man siya sumalang sa court, nakuha muna niya ang pansin sa championship photoshoot ng Mubadala DC Open. Suot ang isang matingkad na yellow dress at hawak ang makasaysayang golden trophy. Muling ibinida ni Alex ang gandang Pinay sa mundo. At hindi naman nakapagtataka. Siya ang kauna-unahang Pilipinong nagkampiyon sa isang WTA 500 tournament matapos patumbahin ang world number 3 na si Jessica Pegula. It's Ayala's magical moment. A first ever tour title. Sa kanyang pre-tournament press conference sa Canada, natanong si Alex kung nape-pressure ba siya ngayong mala-national heroine na ang turing sa kanya. Ayon kay Alex, hindi niya tinitignan bilang pabigat o nakaka-pressure ang pagdadala ng watawat ng Pilipinas. Bagkus, isang karangalan nga daw ito at isa ring paraan para suklian ang pagmamahal at suportang ibinibigay ng mga Pilipino. Pero tapos na ang selebrasyon at oras na para sa susunod na hamon. Sasabak si Ayala sa women's singles ng National Bank Open kung saan makakaharap niya si Alicia Parks sa round of 64. At hindi lang yan, muli rin niyang makakatandem si former world number 1 at Grand Slam champion Venus Williams sa doubles. Makakalaban nila ang pares nila Miyu Kato ng Japan at Lyudmila Samsonova ng Russia. Isang bagong tournament, panibagong pagsubok, pero iisa pa rin ang layunin, ang muling ipakilala sa mundo ang husay ng isang Pinay. Mapapanood ang mga laban ni Alex ng live sa Premier Sports 2 sa Signal Channel 273 HD o i-stream sa Signal Play app. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Bukod sa sold-out concert ni Asia songbird Regine Velasquez, dadalhin niya naman tayo sa kanyang palasyo dahil maglalabas din ng dokumentaryo tungkol sa 4 na dekada niya sa showbiz industry. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. I'm actually scared of these songs.
you know. Yeah, I know. May pasilip sa behind the scene ang nag-iisang songbird, Regine Velasquez. How long did you warm up? For mga 30 minutes. Okay. How did you feel? Normally, I'm okay. Warm up pa lang yan ng documentary tungkol sa 4 na dekadang binuo ni Regine para sa Philippine pop culture bilang isang certified GOAT o greatest of all time. Ang docu ay bahagi ng pagdiriwang ni Ate Reg ng kanyang 40th anniversary sa showbiz. Mapapanood dito ang mga kwentong hindi pa raw alam ng publiko. Gusto kong ikwento yung storya ko for 40 years. Ito kasi, from start to almost finish. Kasi I'm in that age where I'm almost retiring already. Paraan din daw niya ito ng pagpapasalamat at pagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga na sumusuporta sa kanya sa loob ng maraming taon. I'm hoping that they'll get inspired. I've always thought my life was a vanilla, or parang akala ko wala akong masyadong pinagdaanan, but looking back, madami pala akong pinagdaanan. Sa teaser ng docu, may pasample agad si Regine. You make me shine, shine like the stars in the heavens. Shine, shine, keep me shining through. Shine, shine with a light that you've given, it's true. I'm shining all because of you. How is it? Easy? I don't know. How does it sound? Sounds good. Eto pa, meron siyang concert. Katatapos lang ang ticket selling nito na sold out ang first day sa loob lang ng 45 minutes. At ang free second day concert ay napuno agad sa loob lang ng 9 na minuto. Ang tanong, may third day ba ang finale concert? We are doing our best na sana hopefully we can maybe sana makapag-add tayo ng isa pang gabi, but like I said, it's not that easy, but Kakay is doing her best. Pray tayo na sana makapag-add tayo ng isa pang gabi o maayos namin yung sitting arrangements na para makapag-add tayo maybe ng mga seats pa. Abangan ang documentary ni Regine soon sa mga sinihan. Mapapanood naman ang concert niyang entitled Finale sa Mall of Asia Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, DILG Secretary John Vic Remulla target din umano ng nabistong character assassination plot. Kalihim, gustong kasuhan si dating Congressman Jing Paras. BTS Army biniktima ng scammer. Noong nagbayad na ang mga biktima, biglang nawawala na raw ang ticket. Rider na umabante kahit may tumatawid, kinaltukan ng pedestrian. At pelikulang I'm Perfect, pang-international ang level. Panlaban ng Pilipinas sa Film Festival sa Italy. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kabilang umano si DILG Secretary John Vic Remulla sa idadamay dapat sa planong character assassination sa mga opisyal ng gobyerno. Ang nagsiwalat nito na talent manager, diniin na mastermind si dating Congressman Jing Paras.
Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Very emotional kasi unang-una pamilyado akong tao. Nagsisisi ang talent manager na si alias Ken matapos maging bahagi ng umano'y planong frame-up kay Executive Secretary Ralph Recto. Humarap siya sa News 5 kahit nangangamba na raw siya para sa kanyang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya hindi niya maiwasang ilabas ang galit sa itinuturo niyang nasa likod ng plano na si dating Negros Congressman Jing Paras. He was the one started the fire. I could not be here in my situation if not sa mga alok-alok niya eh. Kaya naiinis ako sa kanya. Hindi naman pala ako safety sa kanya. Ang family ko napiperwisyo. Ng mga anak ko, pinatigil ko sa pag-aaral. Ang nanay ko, 75 years old, dialysis, napapanood sa TV. Humingi naman si Ken ng patawad kay Batangas Representative Leandro Leviste. Hindi pa raw niya nakita ng personal ang kongresista pero nababanggit lamang umano ni Paras ang pangalan ni Leviste. Sorry na drag yung name mo. Na-drag yung name niya because of Jing Paras kasi they keep on saying your name during the meeting. Iginiit ni Ken na wala siyang ibang motibo laban kina Leviste, Paras at Recto. Kay Senador Recto. Mas gusto kong mag-sorry sa kanya personally. Of course, magsusorry ako kay Senador Recto for allowing myself to be used ng kalaban because of money. Yun lang po yun. Tinitingnan naman ng NBI ang mga spekulasyong hindi lang si Recto, kundi may iba pang government official na target ng umano'y character assassination. Siyempre, that is a matter of concern also ng Bureau. So titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan. Isa sa napaulat na pinagplanuhan din si DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, si Paras ang itinuturing ngayong person of interest sa investigasyon. Pinag-iisipan raw ng kalihim na sampahan ng kasong human trafficking ang dating kongresista kaugnay ng umano'y planong paninira. Gagawin kay Senator Ralph, kay ES Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi ko ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Leviste ay si Jing Paras. Binatikos naman ng abogado ni Paras ang pahayag ni Remulla na tumutukoy sa kanya bilang umano'y pasimuno ng frame-up scheme. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, wala pang hukuman o piskalya ang nagpapatunay na may paglabag sa batas ang kanyang kliyente. Giit niya, kung may ebidensya ang gobyerno, dapat ito'y iharap sa tamang legal na forum. Dagdag pa ng kampo ni Paras, nagiging trial by publicity ang nangyayari dahil sa mga pahayag na inilalabas umano bago pa man matapos ang investigasyon, bagay na mariin nilang ikinadidismaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Napul sa dashcam ang pagkaltok ng pedestrian sa isang kamote rider sa Iloilo. Kita sa video ang pagtawid ng lalaki sa pedestrian lane. Hindi naman huminto ang isang rider at muntik pang tamaan ang tumatawid. Kaya bago siya makalampas, isang kaltok sa helmet niya ang ibinigay ng pedestrian. Nagkatinginan pa sila dahil tila umangal ang rider. Base sa local media, iniimbestigahan na ng LTO Western Visayas ang insidente. Giniit din ng ahensya na igalang ng mga motorista ang pedestrian lane. Sinailalim na sa yellow rainfall warning ang Metro Manila ngayong araw dahil sa matinding ulang dulot ng habagat at bagyong Maymay. Buti na lang, hindi naman daw yan nagdulot ng malawakang pagbaha. At live mula sa Sampaloc sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Julius, ilang commuter at motorista ang naperwiso ng malakas na ulan na bumuhos sa malaking bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Sa ngayon, patuloy pa rin nakararanas ng mayat-mayang ambon at katamtamang lakas ng ulan dito sa Maynila.
Pasado alas 3 ng hapon kanina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Sa lakas ng ulan, bahagya tuloy bumagal ang daloy ng trapiko marahil sa pag-iingat na rin ng mga motorista sa pagmamaneho. Pahinto-hinto ang ulan na ilang minuto lang ding tumagal. Ang kahabaan ng Taft Avenue na dating tila ilog tuwing malakas ang ulan, walang gaanong baha kanina. Maliban lang sa kaunting naipong ulan sa may bandang intersection ng Taft at General Malvar Street. Isang kawani ng DPWH ang nakita naming inaalisan ng bara ang drainage para mawala ang tubig. Sa Espanya Boulevard na dati ring mataas ang baha tuwing malakas ang ulan, wala ring baha kanina nang ikutan namin. Samantala, bago yan ay nauna nang sinuspinde ng Manila LGU ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Bandang alas 4 naman ng hapon nang dumami ang nag-aantay ng masasakyan malapit sa City Hall matapos ang anunsyo ng Malacanang ng suspensyon ng trabaho sa mga government offices kaninang hapon. Julius, pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng trapiko dito sa bahagi ng Espanya Boulevard. Sa ngayon ay nakararanas ng light to moderate traffic ang mga motoristang binabagtas itong eastbound lane ng Espanya o yung mga papunta ng Quezon City. Naiipon ng mga sasakyan sa mga intersection pero kapag nakatawid naman na ng stoplight ay umuusad naman na ang trapiko. Sa mga nag-aantay kung may pasok ba ang mga estudyante, sa ngayon ay nag-aantay pa tayo sa anunsyo ng Manila LGU. Patuloy rin tayong nag-monitor sa mga official social media pages ng Manila LGU patungkol sa mga anunsyo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, pang-international ang level ng award-winning film na I'm Perfect. Kalahok po sila sa prestihiyosong Lucania Film Festival sa Italia. Narito po ang aking Frontline Showbiz Report. I'm Perfect in Lucania Film Festival! Nakarating na sa Italy ang cast ng 51st MMFF Best Picture na I'm Perfect. Para yan sa isa sa mga oldest film festival sa Italia, ang 27th Lucania Film Festival. Kinatawan ng pelikula ang ating bansa at ikinampanya ang pagpapahalaga sa persons with Down syndrome. Campaign for everyone to include them in the society, and I think one way to do that is by including them in films. Talagang malaki ang naging ambag nito sa film industry. Naangat talaga ng I'm Perfect ang mga actors with Down syndrome namin. Hindi lang sa Pilipinas, kung hanggang dito sa Lucania Film Festival. Successful naman ang pagdayo ng ating bayan sa naturang film festival. They loved it when they saw the trailer. Sobrang tuwan-tuwa sila. Kaya naman, isang malaking palakpakan para sa pelikulang I'm Perfect. Susunod, selosang misis, sinaksak ang mister. 13 sugatan ng araruhi ng truck. At Ben and Ben, hindi nagpahuli sa panunood ng Spider-Man Brand New Day. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagdilim ang paningin ng isang selosang misis sa Leyte. Sa pag-aakalang may kabit ang kanyang mister, sinaksak niya ito sa likod. Narito ang Frontline Report. Habang nasa ospital, patagilid ang higa ng lalaking yan na si Jake, 60 years old, sa Baybay City, Leyte. Sinaksak kasi siya sa likod.
Ang suspect, ang kanyang misis na si alias Eva. Base sa investigasyon, Sabado ng umaga sa Barangay Kilim, nang mag-away ang mag-asawa sa kanilang kusina. Hindi na raw yan bago dahil madalas nagtatalo ang dalawa. Lagi kasing nagdududa si Eva na may kabit si Jake. Hanggang sa ang away nila naging madugo. Wala na lang, habang nakatalikod yung natin, yung biktima natin nasa naghuhugas, may nakuhang patiling yung asawa at saka sinaksak siya patalikod. Mabuti na lang nakatakas ang biktima at agad na dinala sa ospital. Patuloy pa siyang nagpapagaling. Ngayon, nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at mahaharap sa kasong frustrated parricide. Nakuha rin sa bahay ng mag-asawa ang kutsilyong ginamit sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa pulse video ng araruhin ng isang truck ang 8 sasakyan sa Chile. Kita sa video na may nagmamaniobra sa intersection kaya huminto ang mga sasakyan. Dito na sila inararo ng nasa likurang truck na sumalpok pa sa puno. 13 sugatan at 2 sa kanila ang kritikal. Inaresto naman ang truck driver na dumipensang nawalan daw siya ng preno. Iniimbestigahan na yan. Sa China naman, sa din sa video ang pagsabog sa highway. Base sa report, dahil yan sa banggaan ng 2 truck, 1 sugatan sa aksidente. Para matapos na ang usapin sa pagkukumpara ng mga dokumento, inirekomenda ni Prosecutor Lorna Capunan na gamitin na lang ang ebidensya ng depensa para mas mabilis dahil manonood pa raw siya ng pelikulang The Odyssey. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bago iharap ang ikalawang testigo para sa Article 1 ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inisa-isa muna ng prosekusyon ang kanilang ipepresentang dokumento. Or a total for the Office of the Vice President and the DepEd, 4,492 documents contained in 15 boxes, Your Honor. Hindi mo naman siguro kami tinatakot, Attorney Capunan. Ay, hindi po. Also, Your Honor, the reason I made manifestation of this is we will not present the 15 boxes. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, iniharap na sa witness stand ang ikalawang testigo mula sa Commission on Audit o COA na si State Auditor Sailin Del Campo. Si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan pa rin ang nag-direct examine. Pero naantala yan, hindi kasi pumayag ang defense sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng higit 800 acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa COA. Agad yang inalmahan ng prosecution. What is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pretrial. When the clerk of court asked for stipulation on documents, these included stipulations on the acknowledgement receipts. That was the opportune time for the defense counsel to have examined page by page. Nais din daw ng prosekusyon na maghain ng counter-manifestation sa pagtutol ng depensa. We are tempted to make a counter-manifestation, Your Honor. Because, Your Honor, these manifestations, Your Honor, are because of their own doing, Your Honor. But in any event... I hope you won't give in to the temptation, Counsel. I will not. I will not, Your Honor. Kaya para mapabilis, inirekomenda ni Attorney Capunan na gamitin na lang ang mga dokumento ng defense team para mas mapabilis ang impeachment trial. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then, they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay. Of Then course not, maybe counsel. that is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey.
Sa huli, magtatakda na lang daw ng schedule para makumpara ng defense ang naturang mga dokumento na hawak ng prosecution at ang clerk of court ang magpe-preside para rito. Samantala, may napuna naman si Presiding Officer Cheese Escudero sa unang testigo na si COA Auditor Attorney Roderick Wamil. May mali umano kasing total sa notices of suspension at disallowance na inisyu ng COA. It was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787,000, ang tamang total is 69,837,000. Bago naman matapos ang paglilitis kanina, pinagbigyan ni Escudero ang admission ng affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas bilang exhibit para sa Article 4 o grave threats. Matatanda ang naging issue ito dahil wala umanong notaryo ang naturang affidavit. Paglilinaw naman ni Escudero, ang marking na naturang exhibit ay hindi ibig sabihing may ruling sa authenticity, admissibility o evidentiary weight ng affidavit. Inilabas naman ngayong araw ng Korte Suprema ang kanilang resolusyon sa pagbasura sa consolidated petition na kumekustyon sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints laban sa bise. Sabi ng Korte, moot and academic o wala nang saysay ang petisyon dahil na-transmit na ang articles of impeachment sa Senado. Nag-convene na rin daw ang impeachment court at gumugulong na rin ngayon ang paglilitis dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, ilang ARMY na ang gusto lang ay makapanood ng BTS concert na budol. Sakit ng ulo na hindi tinatablan ng gamot, senyales daw ng mas matinding sakit. At Joel Torre, makakasama ang mga bigating aktor sa Asia para sa upcoming series na Kidnap Game. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bistado at arestado ang isang scammer sa Maynila. Biniktima niya ang mga ARMY o yung mga fans ng BTS. Nagbenta siya ng 2 concert ticket pero nung nabayaran na, biglang nawala na ang ticket. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Binibilang pa ng babaeng ito ang perang ibinayad sa kanya nang lapitan siya ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Timbog ang 27 years old na IT professional sa ikinasang entrapment sa isang mall. Dahil sa sumbong na pang-i-scam sa armies o mga fans ng global pop group na BTS. Nagalok daw ang target ng 2 BTS concert ticket sa Pilipinas sa susunod na taon. Pero ang ticket na hawak nito, ibinenta niya na sa iba't ibang tao. Kwento ng isa sa biktima, 13,500 ang halaga ng 2 tickets na inaalok at ibinibenta ng suspect sa halagang 14,200. Pero kailangan daw muna mag-down ng 50% bago ang meet-up at turnover ng tickets. Nagbayad naman, pero nitong July 12, bigla raw nag-chat ang seller na nawawala ang tickets nito. Dito na siya nagduda, kaya nag-post siya sa group chat ng armies. At doon nga na-discover ang plot twist. Hindi lamang para sa iyo ang concert ticket number mo, marami pala kayong magkakahati. Well, alert muna ako na parang, oh my gosh, don't tell me, nagbenta din siya ng similar ticket. Same ticket, binibenta niya rin sa iba. Kung nalaman. Sorry? Matapos isumbong ng biktima ang suspect sa mga otoridad, dito na nagsagawa ng entrapment operation ng ACG. Pinag-aaralan natin yung kanyang online page. So we were able to review sa social media na nagkaroon nga ng online advertisement and selling of promotion of selling these concert tickets.
Matapos maaresto ang suspect noong July 22, dumutang din iba pang mga biktima na nauna nang nagbayad ng 10,000 piso upang ipareserba ang concert ticket. Nasa kustodiya na siya ng PNP-ECG. Plano ring magsampa ng kaso ng iba pang na biktima. Paalala ng pulisya, mas mainam na bumili lamang mula sa mga lehitimong ticketing outlet at mag-ingat sa mga nag-aalok ng ticket sa mababang halaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jas Paredes, News 5. 700 million pesos daw ang nasabat ng mga sapatos at tsinelas sa warehouse sa Imus, Cavite. Branded pa ang kahong-kahong sapatos pero napag-alamang smuggled at peke ang mga yan. At dahil nga peke, kinwestiyon kung totoo bang 700 million pesos ang lahat ng nasabat. Ayon sa Bureau of Customs, estimate pa lang yan o pagtataya ang kanilang ibinigay na halaga. Patuloy pa rin nila itong kinocompute at iniimbestigahan. Ininspeksyon ng warehouse dahil sa intelligence report na may imported products doon na lumabag sa customs at intellectual property laws. Arestado ang isang lalaki sa Amerika matapos sadya umunong simulan ang malaking wildfire sa Washington. Nabalot ng makapal na usok ang ekta-ektaryang damuhan sa lungsod ng Spokane. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. 700 pahay ang nasunog. 64,000 ng mga residente ang napilitang lumikas. Naharap sa kasong arson ang 37 anyos na suspect. Sinimulan umano niya ang sunog sa isang damuhan sa gilid ng kalsada gamit ang posporo o lighter. Hindi pa malinaw ang kanyang motibo, pero dati nang nakulong ang suspect dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Patuloy pang inaapula ang wildfire. Nagdagdag na ng 1,000 bombero para makontrol ang sunog. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mapapauwi Pinoy na naman ang ating mga kababayan. Dahil kabilang ang Filipino seasoned actor na si Joel Torre sa upcoming Pan-Asian thriller series na Kidnap Game. Makakasama nga po ni veteran actor Joel Torre ang Asia's biggest stars tulad ni Lee Joon-gi ng Korea at marami pang iba. Gagampanan ni Sir Joel ang karakter ni Miguel, isang taxi driver na nadamay sa brutal na survival game. Mapapanood na po yan sa View sa darating na Oktubre. Laban na laban din si Sir Joel sa programang A Secret in Prague bilang si Norberto na tumutugis sa mga crime syndicate na Moraviano. Subaybayan si Sir Joel sa serye tuwing 9:30 p.m. dito lang sa TV5. Susunod, tatay natutol sa Mutual Understanding o MU ng kanyang anak na napak. Nagkakaubos na ng tickets, Cinemalaya 2026, maglalayag na bukas. At viral, Alex Ayala tumangging pumirma sa watawat ng Pilipinas. Bawal ba yan? Himayin natin sa K-Alaman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbanta si US President Donald Trump ng pag-ataking mas matindi sa World War II kung hindi pa bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng tensyon, may mga Pinoy na piniling manatili sa Middle East. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ria Carlos. We will go into a tremendous attack, the biggest since World War II. Yan ang babala ni United States President Donald Trump sa Iran oras na hindi buksan ang Strait of Hormuz. Pero ang Iran, iginiit ang buong kontrol sa strait. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz mula pa Abril matapos ang naval blockade ng Amerika at nang mapaso ang kanilang ceasefire agreement sa Iran. Katunayan, kahapon halos 50 commercial vessels ang napilitang mag-iba ng daanan ayon sa US Central Command.
Ang mga dumadaan kasi sa strait, pinapasabog ng Iran. Sabi ni Trump may mga negosasyon sa Iran, pero hindi pa mapagkasundoan ang ilang kondisyon. Kaya ngayon, tila naiinip na ang US President. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Kaya tuloy ang atake. Amerika sa Iran, habang Iran sa mga base militar ng Amerika sa Middle East. Kaya nasa Force Protection Condition Delta o Maximum Protection ang mga base ng US sa Middle East. Sa emergency alert ng US Bureau of Diplomatic Security, inaasahan ng missile at drone strikes, pangingidnap, hijacking at iba pang klase ng mga pag-atake sakaling lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, wala pang komento ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Nakausap ng News 5 ang ilan sa mga kababayan natin sa Dubai. Ang Pinay nurse na si Kai de los Reyes napilitang pauwiin ang kanyang mga anak sa Pilipinas sa takot na lumala ang gyera. Nung kasagsaga nung time na yan, nagpa-uwi ako ng anak. Kasi syempre, ang first time nilang makarinig ng ganon, loud sounds, alert, every time na ganyan, lalo na pag madaling araw. Nakita ko yung mga bata like tumatakbo, namutla na. So sino ba namang parents ang makakita ng ganon? They're 10 and 12 years old. So alam na nila kung ano ang nangyayari dito. So yun, nakaka-stress as a parent. Ilang klinik na raw sa Dubai ang nagsasara dahil sa tensyon. Pero si Rose Roldan mas pipiliin pa rin daw manatili sa Dubai. Hindi ko na consider umuwi ng Pilipinas kasi despite the situation, I feel na mas may ano pa rin dito na sa ibang bansa. Mabuhay na hindi naman sa pagmamasama pero safe talaga dito. Well protected kami and sa pag-earn ng money, it's still better kahit anong pang situation. Higit 2 milyong Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Middle East. Ria Carlos, News 5. Mga kapatid, usap-usapan online ang pagtanggi ni Alex Ayala na pumirma sa isang Philippine flag. Ang sagot niya, bawal po sa flag. Tama si Alex, bawal po yan. Base sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang watawat ay hindi lang souvenir at hindi rin autograph board. Isa po itong pambansang sagisag. Kaya ay pinagbabawal ang paglalagay ng pirma, mensahe, larawan o anumang marka sa mismong watawat. Kaya kung hahanap kayo ng pirma ni Alex sa t-shirt, cap, tennis ball o racket na lang. At hindi lang yan ang bawal sa Philippine flag. Hindi po ito pwedeng gawing tablecloth, kurtina, pantakip sa rebulto o kahit bahagi ng costume. Kaya kung nakabalabal ka ng totoong Philippine flag, abay paglabag yan sa batas. At mga kapatid, meron ng mga nasampulan noon, taong 2009, humingi ng paumanhin ang aktres na si Pokwang matapos magsuot ng gloves na may disenyo ng Philippine flag. Noong 2016, pinuna rin po ng National Historical Commission of the Philippines si Madonna nang gamitin niya ang Philippine flag bilang bahagi ng kanyang costume sa kanyang concert sa Maynila. Pero alam nyo ba, dati naman kabaliktaran ang problema. Noong 1907, ipinagbawal pa nga ng mga Amerikano ang pagwawagayway ng Philippine flag dahil para sa mga Pilipino, ang bandila ay simbolo ng paghimagsik at kalayaan. Pero noong 1919, pinayagan na muling iwagayway ito sa publiko. Isa pa, alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na pwedeng baliktarin ang watawat? Kapag kapayapaan, asul ang nasa itaas. Pero kapag digmaan naman, pula ang nasa itaas. Iyan lang ang lehitimong pagbabago sa posisyon ng watawat. Hindi ang paglagay ng pirma o disenyo. May kaparusahan ang paglabag. Maaaring pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos. Makulong ng hanggang 1 taon. O pareho, depende sa desisyon ng korte. Kaya naman, hindi man nakakuha ng pirma ang fan ni Alex. Meron siyang nakuhang mas mahalaga.
Isang paalala na ang pagmamahal sa bayan minsan nagsisimula sa paggalang sa sarili nating watawat. At si Alex Ayala, hindi man pumirma sa watawat, pero sa bawat panalo niya, parang napipirmahan niya ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. At yan po ang ating K-Alaman. K-Okay. Susunod, ka-MU o mutual understanding ng kanyang anak, sinapak ni tatay. Dayuhang turista sa Thailand, 3 araw na palang patay sa kanyang hotel room. At eto na nga, Ben and Spider-Man. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpatulfo ang isang binatilyo na sinuntok at pinaghampas ng payong. Ang nalakit sa kanya ang ama ng kanyang ka-MU o mutual understanding na hindi raw boto sa kanilang relasyon. Narito ang Frontline Report. Pak ninyo itong 16-year-old na Nasa isang kainan ang 16 anyos na binatilyong estudyanteng ito nang pagsusuntukin at hampasin pa ng payong ng nakatatandang lalaki. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang estudyanteng si John na iniinda pa raw ang pananakit ng ulo at mga pasa. Kasama niya ang mga magulang niya. Dito niya ikwinento na kilala niya ang lalaking nanakit sa kanya. Ama raw siya ng dalagitang ka-mutual understanding o MU niya. yung tatay po ba na ito ayaw ka para sa kanyang anak? Opo, sigurado po ako kasi binugbog na po ako eh. Before nangyari po ito, meron na po bang man ng warnings na galit na sa'yo itong tatay na to? Opo, pero nanay niya po yung nakipag-usap sa akin. Ano sabi nung nanay? Sabi niya po, tantanan mo yung KMU mo or ipapahiya niya po ako. Alam niya na minor ka, 16 years old. Opo. Natawagan din ng programa ang ama ng dalagita na kinilala lang sa pangalang Mark. Inamin niya ang pananakit kay John dahil ayaw pa raw niyang pumasok sa relasyon ang kanyang anak. Naintindihan ko naman po, nablaan ko po kasi sir yung isip ko, yung frustration, tapos yung ano po, yung problem, tapos yung takot po na naging galit po kaagad bilang magulang po talaga. Hindi naman po ako sir talaga masamang tao, nga lang po talagang nung time na yun sir, yung ano ko po yung iniisip ko sir na mawala po siya, yun po talaga yung... Naging emosyonal naman ang ama ni John. Bali, tutulog yung puso ko nung nakita ko na ang daming sapak, palo. Tapos sasabihin lang niya dahil dyan sa MU lang, wala naman nagawa kasi yung anak ko na masama. Walang message sa school niya, okay siya. At saka magti-3 weeks pa lang po sila. Sabi pa ng nanay ni John, sana ay kinausap na lang sila at hindi na sinaktan ang kanyang anak. Dapat kinonsult mo muna kami kung may problema po kayo. Hindi yung ganun po. Kasi kami nga pong magulang ni John, ni Paluin, hindi nga po namin magawa. Tapos ganun po yung makikita namin na video. Kung sa anak niyo po kaya mangyari yun. Nagsorry naman si Mark sa nagawang pamimisikal. Tinanggap naman ito ng biktima pero desidido raw siyang magsampa ng reklamo. Tutulong naman ang programa sa pagsasampa ng reklamo, pati na ang psychological intervention sa mga minor de edad. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Natagpuang patay sa hotel ang isang turistang Briton sa Thailand. Pero wala raw indikasyong may sapilitang pumasok sa kanyang kwarto. Narito ang Frontline Report. Bangkay na nang ilabas sa kanyang hotel room ang isang British tourist sa Southern Thailand. Sa investigasyon, July 27 pa ang huling transaksyon ng 41-year-old na banyaga. 3 araw na raw na may nakalagay na do not disturb sa kanyang pinto. Nang mabigong mag-check out, pinasok na ng staff ang kwarto. Nakita siyang nakaupo sa sofa, pero patay na.
Batay sa salaysay ng doktor, 12 hanggang 24 na oras ng patay ang turista bago pa man madiskubre ang kanyang bangkay. Ayon pa sa mga pulis, walang bakas ng panluloob. Naabisuhan na ng mga otoridad ang pamilya ng biktima para sa posibleng repatriation ng kanyang bangkay. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sakit sa ulo na hindi na raw tinatablan ng anong gamot. Naku, baka iba na yan. Gaya ng isang babaeng kahit niresetahan na ng steroids ay hindi pa rin makaginhawa sa sakit ng ulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Yeda Pascual. December 2024 nagsimula ang madalas na pananakit ng ulo ni Hantana, 23 anyos. Umaabot ang sakit sa ilong, kaya inakala niyang migraine o sinusitis lang. Pero hindi na po tumatalab yung paracetamols or any pain reliever, as in 10 out of 10 po talaga yung pain level niya. Kinakailangan po siya ng MRI or CT scan para po makita talaga. And I was diagnosed with an orbital pseudotumor po. ayon sa ophthalmologist na si Dr. Franz Killing, hindi tiyak ang sanhi at hindi pare-parehas ang sintomas nito. When we say idiopathic orbital inflammatory disease, this is a diagnosis of exclusion. Meaning na exclude na or na rule out na. Hindi siya cancer, hindi siya infection. It's just that namagalang yung isang part nung mata niya. Unang gamutan na binibigay, systemic steroids, na dapat mararamdaman ang epekto sa loob ng 24 to 72 hours. Pero hindi tumalab ang steroids kay Hantana, kaya 6 na buwan siyang kailangang mag-oral chemo. Posible ring sumailalim sa plastic surgery si Hantana para maitaas ang kanyang talukap. Siguro po kahit po small na symptoms or pain, pag alam nyo pong serious, huwag po kayong mag-hesitate na magpa-check up po agad. And yun po, as much as possible, stay healthy. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, Spidey fans din pala ang Filipino pop band na Ben and Ben. Sa kanila nga pong uploaded Facebook photos, ganap na ganap ang The Benjamins sa pag-post suot ang kanilang costumes habang nasa sinehan. Complete attendance din ang 9 na miyembro ng grupo. Ang caption ng post, nanood daw sila ng superhero film kahapon. Kayo po mga kapatid, napanood nyo na po ba ang Spider-Man Brand New Day? Ito pa nga, bukas na magsisimula ang 22nd Cinemalaya Film Festival. Kaya naman, sold out na ang ilang ticket. Kung ano-anong pelikula ang dapat abangan, alamin po natin sa Frontline Showbiz Report na ito. Free ka ba para sa Cinemalaya? From August 6 to 9, mapapanood na natin ang 9 na full-length films sa ika-22 Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Opening film ang Enjoy Your Stay na tungkol sa undocumented Pinay cleaner sa Switzerland. Palaban din ang official closing film na Filipiniana. Alam mo, dapat mag-ingat ka dito sa golf course. Karamihan ng mga golfers, hindi mabait. Pero eto na nga, viral na ang 2 valid IDs kung saan bida si Pokwang. Trailer pa lang kasi, relate na ang marami. Kaya ka nga kukuha ng ID dahil wala kang ID. Tapos hahanapan ka ng ID. Kanino ba idea to? Eto naman ang interesting. Kwento ng mga magkakaibigang naghahanap ng gang-gang o gagamba na panlaban sa school bully. Aabangan din ng Animal, directed by Dustin Celestino. Iba naman ang kinakaharap ng bida sa Hand of God. Laban ito ng pangarap sa gitna ng digmaan. Misteryoso rin ang kwento nitong mag-iina featuring Janine Gutierrez, Cherry Pie Picache, Agot Isidro at Jackie Lou Blanco. Pasabog naman ang cast ng Status Rejected na binubuo ni Ruby Ruiz, Alessandra De Rossi at Beverly Salviejo. Hindi papatalong entry na Tayo Lang Ang Nakakaalam. Starring Martin Del Rosario, Miguel Odron, Yayo Aguila, Epi Quizon,
Madeline Nicolas at Boji Pascua. Lalabas naman ang aktres na si Quinay Mercado sa Kakasayawan. Ang lahat ng yan handog ng TV5 na official partner ng Cinemalaya. It's our effort. Sana ma-appreciate ang mga tao. Sana maging interested ang mga tao. Sana manood sila ng Cinemalaya. Kaya ano, tara, Cinemalaya! Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Matapos ang makasaysayang panalo sa DC Open, balik aksyon na naman si Alex Ayala sa National Bank Open. At makakarap niya si Alicia Park sa round of 64. Mapapanood yan bukas ng live alas 8:30 ng umaga sa Premier Sports 2 sa Signal Channel 273 HD o i-stream sa Signal Play app. Para naman ni Cheryl Posin yan. Ay, hindi. Maaga siya. Maaga na. Maaga yung game. Around 8 in the morning po, bukas. August 6, bukas, no? O, bukas. O, lilipad sana ako ng Canada. Bakit hindi? Oo, Toronto. Minsan Ay, naku, sold out ang ticket dahil kay Alex. She's unstoppable. Good luck, Alex. Dahil mga Pinoy dun. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 so 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.